balunan. Paborito daw niya adobo. Since hindi niya ni-specify kung anong klaseng adobo yung trip niya, edi ako na yung namili para sa kanya. Gagawa ko siya ng adobong atay at balon-balunan. So sa akin, kapag nagluluto ako ng kahit ano, I take particular care in knowing yung different cooking times ng mga ingredient ko. So atay balon-balunan, isa sa mga bagay kaya hindi ko na-enjoy minsan yung putahe na to kapag sineserve sa akin ng ibang tao is because sinasabay nilang iluto yung atay at yung balon-balunan. When in fact, yung atay ng manok, ng baboy, ng baka, napakabilis lang lutuin yan. So na-overcook. Dito na lumalabas yung pagka-metallic niya na flavor. Whereas, kung nag-pay attention ka lang at mapapansin mo na mas matagal nga palang maluto yung balon-balunan ng manok at saka yung puso na nakakabit doon sa atay ng manok, mas magiging iba yung experience mo pag kumakain ka ng adobong atay balon-balunan. So, yun yung gagawin natin. I'll first sear yung ating gizzard or balon-balunan. Wow! At habang sinisier natin yung ating chicken gizzard, ito naman yung ating atay na yun nga, may nakakabit na puso. So, ihiwalay lang natin yan. Sure, extra step, pero masisiguro mong mas masarap yung end product ng iyong niluluto. So ito naman, ilalagay na natin yung puso ng manok. Let's cover this para mas maluto ng mabilis yung ating balunan at saka yung puso ng manok. Yun. So at this point, may bite pa siya, may ganit pa yung balunan. Pero for me, that's actually one of the textures na I like about this ingredient. So, we're going to retain that, but it's cooked na. Parang dito para mag-uumpisa yung pinaka-cooking process actually. So, we will saute this with onions and garlic.